So ayun guys, bali first PMS natin itong ating Italjet. Bali nabot na kasi tayo, makakuha kasi natin siya nasa nasa 800. So naitakbo natin na change oil natin siya ngayon, bali 900 km, wala pang 1,000. So first PMS niya to. So ito, nag-drain na tayo ng langis. Ayan na. So ayan na. So ay guys, first PMS natin ating dragster. So change oil na natin para kung dire-diretso na tayo, wala tayong problema. So ito yung ating in-order na langis. Ayan. RS8 synthetic lang ginamit ko kasi hindi na ako nag-fully synthetic kasi change oil naman tayo lagi eh. So hindi rin man ganun ka-advisable yung sobrang fully synthetic kasi magpapalit naman tayo langis. So RS8 itong gamit natin dito sa ating Italjet dragster. Pang scooter talaga siya, 10W40 APSL. So ayan, sa Red Speed baka naman ito ginamit ko sa ating Italjet. Sana naman merong sponsor. baka naman. So ito guys, so ayun guys, nag-drain tayo ng langis. So ito na. Hello yun guys, bali na tanggal na natin yung drain plug sa ilalim. So bali right side siya yung pinaka drain plug ng Italjet. So number 18 na socket ang gamit dyan. Yun lang. Tapos wala naman siya masyadong screen o nakakabit, kaya madali lang siyang kalasin. Pag after yung makalas siya, yun lang. Tapos susunod yun na lang. Yun, after nyo may drain yung langis, napatulo nyo ng lahat. So tatanggalin nyo na lang yung filter. So yung filter pala nito, hindi ko na masyadong, hindi na ako nagpalit kasi 1,000 pa lang naman. So hindi pa siya ganun kadumi. So disprayan ko lang siya ng panghangin. So tatanggal na yung mga dumi-dumi, tapos yung mga excess na langis na So after nung malinis ko, para na rin siyang bago. Para na rin siyang na binasalang ng langis. Ganun na nag-itsura, kaya hindi na tayo nagpalit ng oil filter. Pero required yan, every 1,000 PMS, required yan magpalit ng oil filter. Kaya lang sa atin, palibasa hindi naman natin kailangang makipag ng ganun. At saka need lang nating i-check yung ating oil filter para kung may sira. Kung may sira, yun, pwede natin palitan na. So ito naman is malinis pa siya talaga, kaya pwede pa natin. Siguro magpapalit tayo ng oil filter siguro sa next change oil natin. Yun na yun. Kasi kung papalitan natin yan, sayang lang. Nakakapanghinayang. Medyo pricey nga lang oil filter ng Italjet kasi nasa almost kulang-kulang 1,000 din. Yan lang sa simpleng oil filter. So guys, mga first PMS nyo, no need nyo magpalit kasi hindi naman siya ganun kadumi pa yan. Kaya wala yung problema. Medyo kailangan nyo lang gamitan ng air compressor para tumalsik yung mga excess na mga dumi, tapos yung excess na langis para balik uli sa kulay yellow yung itsura niya na medyo binasamo lang ng langis. So ganyan na lang ginawa ko, kaya hindi na ako masyadong pumili ng oil filter. Siguro papalit tayo next change oil naman. So ayan guys, nalinis natin yung oil filter. After nating malinis, ma-spray ng air compressor. Yun, gumamit tayo ng papel para masipsip yung mga ibang excess na langis na natira dun sa lagay ng oil filter. So yun, para at least pamunas rin natin sa kamay. Pwede rin naman basahan, kaya lang para mas mahigop niya talaga yung mga dumi, mas maganda yung kung may towel kayo na paper towel, mas maigi yun. O kaya kahit anong papel, mas maigi yun para
hindi lang ganun ka ano. Tapos yung torque nga pala nitong tornilyo, hindi nyo gamayin nyo lang kasi nung kinabit ko naman to ay meron siyang dot ng guhit pa siya. So doon ko na lang sinunod yung torque niya, yung kung saan nasakto doon sa pinaka-ikot nung tornilyo, doon sa pinaka-dot na nilagay nilang markings. Yan. So yan, kinakabit ko na rin yung drain plug after natin malinis. So yan. Ang paghigpit niya hindi masyadong sobrang higpit, yung tamang kapaan nyo lang yung alam yung sumikip pero hindi ganong nalumuwag. Yan. Pero delikado rin yung medyo maluwag kasi minsan tumatalsik yan sa pressure ng makina. Kaya medyo tansyahin nyo rin. So ayun guys, bali ito na yung ating langis, bali lalagay natin. Bali itong ating langis ay 10W40 na RS8. Ayan, baka naman red speed. Ito yung ginamit natin na langis dito na synthetic oil lang kasi hindi na tayo nagpuli synthetic gawa ng magpapalit naman tayong langis din ng every 1,000 para baka mga ano pa lang to, palitan na rin natin agad. Kaya yan na muna ating ginamit. So bali ang order ko ay 1 liter na kasi ang capacity nitong ating langis is 900. So yun yan, magtitira tayo ng 100 ml para saktuhan doon sa ano. Bali 900 plus yan kapag nagpalit tayo ng bagong oil filter. Yun yung tatandaan nyo. Pero kung hindi kayo nagpalit, 900 lang ilagay nyo. Kasi may laman kasi yung filter na ginamit natin. Siguro next 900 plus yung gagamit natin kasi bago yung filter. So ayan, bali wala tayong imbudo, gumawa na lang tayo ng papel para makapag-imbudo tayo kasi hinahanap ko yung aking imbudo na pang change oil, hindi ko makita. So yan yung ginamit ko. Okay din naman. At least pagsalin tayo nang walang masyadong tapon. So tinansya na lang natin yung matitirang 100 ml para saktuhan kasi 1 liter yan. So ayan. After nyan, na ma-change oil natin, palitan natin lang is. So, check natin sa dipstick kung saktuhan na dun sa maximum niya. Yun. Then, after nyan, i-start na natin, bagya, tapos, after mga ilang seconds, shut up nyo lang ulit, tapos check nyo uli yung sa dipstick kung sakto na yung langis. Yun. Then, after nun, okay na. So, yan. Antayin nyo na lang guys yung ating matapos natin to, pero ito na yung pinaka finished product natin ng pag-change oil natin. Simple lang, kayang-kaya ng iba. Hindi niyo kailangan pumunta pa sa kasa para lang mag-change oil kayo ng magpa-change oil dahil medyo pricey din pag dumating kayo sa kasa. Kesyo pre-labor, pero yung mga ginagamit na mga langis-langis is bibili nyo din sa kanila pa rin yung tubo, medyo malaki na rin. Tapos medyo malayo rin kasi ang Access Plus kung pupunta tayo sa Cubao. So, kayang-kaya naman. Hindi naman ganun ka tong Italjet para lang Mio. Ganun lang. Hindi ganun kabusisi. So, sa mga may Italjet, ito yung pag-change oil ng ating mga motor. Kaya, ito, pwede nyo itong guide. So, ayan, testing na natin yung ating dipstick kung sakto. So, yung 900 is sakto lang dun sa maximum level ng dipstick. Pero, sisip-sip pa kasi yung filter, kaya saktong bababa at bababa pa yun. So, yun lang yung ano mo dyan. Pero pag nakita nyo sakto na, okay na yun. Tama lang yung langis natin. Yun. So, ayan na guys. Papanda rin na. So, ayan guys. Hindi pala natin napakita yung pag-change oil ng gear oil. So, ang gear oil naman ito, simple lang. Tanggalin nila natin yung bolt sa likod. Then, one shot lang na gear oil. Okay na yun. So, hindi ko na napakita lang sa inyo kung paano natin kasi hindi ko na-record yung ating paglalagay kanina at pag-change ng gear oil. Pero sa mga first PMS, pwede namang hindi nyo po munang galawin yung gear oil kasi lang yun, nasa nyo na yun kung pwede, kung gusto nyo lang palitan kasi hindi naman ganun kaselan pa yan kasi masyado maaga pang ang change oil yung gear oil.
So ako lang, nagpalit lang din ako para at least, kasi mura lang naman ang gear oil kaya okay lang. So yan na. So ayun guys, ito kung video natin para paano mawala yung may reset natin yung nalabas na may nalabas na yun, yung ganyan. Yung parang range. So ayan, ayaw ko lang kung kita, medyo malabo. So ito natanggal ko na. Pero para matanggal yan, i-on nyo lang yung susi. After nyo ma-on, then etong mode button, press nyo siya ng, nakalagay siya sa total kilometer. Yan. Then ipe-press nyo ito ng 10 seconds. Pipindutin nyo siya ng 10 seconds to. After mapindot nyo yan, automatic siya magre-reset na yung mawala na yung engine check-up. Yun lang ang pagre-reset ng ating after natin ma-change oil. Yan.